Bukod sa pagiging kidney transplant, isa rin pala akong full-time daddy tsaka full-time house husband. Kaya naman, samahan nyo ako sa panibagong kwento ng buhay ko. Pero bago lahat, ako nga pala si John. 13 years kidney transplant. Ngayong araw, samahan nyo ako sa panibagong video. Sobrang excited ko ngayong araw na to. Kasi first time papasok ni Pio sa school. At syempre, first time din to para sa akin. Kaya naman, maaga ako gumising ngayon. Kasi asikasuhin ko yung mga dadali ni Pio sa school. Buti na lang, bago pumasok si Mami, inayos na yung mga damit ng mga bata. Ayun nga pala yung uniform ni Pio. Tapos gabi pa lang, inayos ko na yung baon ni Pio. Since first class ni Pio, lahat ng mga favorite niya, pinabaon namin. Ayan nga pala yung mga things to bring niya. May kasamang diaper, tsaka tsinelas. Meron din kasama mga toothbrush yun, tsaka toothpaste. May baon din pala siyang juice, tsaka tubig. Habang tulog pa yung mga bata, inayos ko ulit yung mga baon ni Pio. Gusto ko kasi may lalagyanan siya para isang kuha na lang ni Pio. Pero kapag hindi naman niya kaya, may mag-a-assist naman sa kanya. Ginigising ko na pala yung mga bata dito, kaso nagtutulog-tulugan pa. Siya nga pala, 8 AM ang pasok ni Pio. Ako nga pala maghahatid kay Pio. Maaga kasi pumasok si Mami. Kaya no choice, isasama ko talaga si Lia. Maghihintay kami ng 2 oras doon. Pero okay lang, saglit lang naman yun. Anyway, marami pala nagtatanong sa akin kung paano ko daw nababalanse yung oras ko. Yung oras sa pamilya, tsaka sa oras ko sa pagkuha ng mga guarantee letter at mga gamot. Isa lang naman sinasabi ko sa kanila, kailangan talaga may sasakripisyo ka. Alam nyo ba kung ano yung sinakripisyo ko? Yung trabaho ko, yung pagiging empleyado ko sa corporate world. Pinagsisisihan ko ba? Syempre hindi. Mas importante sa akin ang pamilya ko. At syempre yung kalusugan namin lahat. Naalala ko pa noon, yung nagtatrabaho pa ako. Umaalis ako sa bahay alas 8 ng umaga. Tapos nakakauwi ako 7 PM sa bahay. Para mabilis ang biyahe ko, gumagamit talaga ako ng motor. Dapat makauwi ako bago mag 7 PM. Kasi naghihintay naman si Mami Monica sa akin. Pagkarating ko sa bahay, siya naman ang papasok. Tapos uuwi siya kinabukasan na. Uuwi siya bandang 7 AM. Yun naman yung gising ko para pumasok ulit. Sinubukan namin ng 3 buwan. Araw-araw ganun ang senaryo namin. Pang umaga ang pasok ko, siya naman pang gabi. That time, ang anak pala namin yun, si Pio pa lang, maliit pa lang siya. Tapos dumating na si Lia sa amin. Ginawa ulit namin yung ganung routine. Hindi po kami kumuha ng kasambahay para mag-alaga sa mga bata. Talagang kaming dalawa lang mag-asawa. Pero hindi namin kinaya, nagkasakit kami parehas. Kaya doon nag-decide ako para mag-resign na lang ako. Para mag-alaga na lang ng mga bata. Tapos susubukan ko din maging content creator. Para habang wala akong trabaho, naasikaso ko yung mga bata. At syempre, nagagawa ko yung gusto ko. Then yung nagtatrabaho ko, palagi akong absent. Hindi talaga ako nakakabuo ng isang linggo na walang absent. Kasi kailangan ko mag-asikaso ng mga gamot ko. Kaya ito ako ngayon. Nagpas 1 taon na nung wala akong trabaho. Pero kahit papaano, nakakasurvive kami. May trabaho naman si Mami Monica. At syempre, may sapat naman kaming ipon. Tapos kahit papaano, nakakatulong sa akin tong pagiging content creator. Kahit papaano, nagkakaroon tayo ng revenue dito. Pero ang pinaka-importante sa akin, yung naalagaan ko yung mga bata. Tapos nakakasama ko sila 24/7. Kaya ito na ako ngayon. Nagpas 1 taon na. Isa akong full-time daddy. Tapos full-time house husband. Kinakaya ko ba to? Syempre hindi. Proud pa nga ako sa ginagawa ko. At masaya ako ngayon. Oo, hindi ako perpektong magulang. Hindi ako perpektong tatay. Minsan napapagalitan ko rin sila. Pero sa bandang huli, pinasisihan ko naman. Hanggat maaari, ginagawa kong tama lahat. Pero minsan sumasablay din tayo. Syempre, tao lang naman din tayo. Nagkakamali din. Ang importante, natuto tayo sa pagkakamali natin. At araw-araw, pinagbubuti pa natin. O siya, nandito na pala tayo sa school ni Pio. Malapit na magsimula yung klase niya. Sa mga oras na to, medyo naluluha na ako. Ang hirap pala magpaalam kay Pio. Ang bilis talaga lumaki ng mga bata. Kaya kailangan talaga sulitin yung mga araw. Yung mga araw na habang maliit pa sila. Siya nga pala, pauwi na kami ni Lia dito. Hindi muna kami mag-i-stay sa school kasi inaantok si Lia. Malapit lang naman yung school ni Pio sa bahay namin. Kaya umuwi muna kami. Babalikan ko na lang si Pio mga alas 10 ng umaga. Papatulugin ko muna si Lia. Eh na, pagka uwi namin, inaantok na si Lia. After 2 hours, sinundo ko na si Pio. Hindi ako makapaniwala. Ngayon, may sinusundo na akong estudyante. Dati kasi napapanood ko lang to. Ngayon, nangyayari na sa akin. Oo, alam ko, simula pa lang to. Pero hayaan nyo muna ako maging masaya. At syempre, hindi ko makakalimutan tong araw na to. Ito kaya isa sa mga pangarap ko. Siya nga pala, first day pala ng school, may Jollibee agad sila. Nag-birthday kasi yung classmate niya. Kaya naman, merong merienda si Pio. O siya, bago matapos tong video na to, sis masaya ako sa video na to. Syempre, ibabahagi ko sa inyo yung kasayahan ko. Kung umabot ka sa video na to, congratulations. Since may Jollibee si Pio, magsisend din ako ng pang Jollibee sa inyo. Madali lang naman yung mechanics ko. I-share nyo lang tong video na to. Tapos, screenshot nyo, post sa comment section. Mamimili ako ng lucky sharer. Yung mananalo, magsisend ako ng pang merienda nyo. Ika nga nila, share your blessings. Maliit man o malaki. Pero ang pag-share hindi naman tungkol sa pera. Hindi sa lahat ng oras, material na bagay ang kailangan. Pwede kapag masaya ka, pwede mo i-share sa iba. Kaya ako, dahil masaya ako, i-share ko sa inyo. Kahit sa simpleng paraan, mapasaya ko kayo. O siya, bago matapos tong video na to, may sasabihin ako sa inyo. Sa oras na to, wala akong pinagsisisihan. Wala akong pagsisisi yung nag-resign ako sa trabaho. Kasi una pa lang, mas pipiliin ko ang pamilya ko. Hindi ko pagpapalit ang pamilya ko para sa trabaho. Oo, malaking bagay sa akin yung trabaho ko. Kasi meron akong sweldo. Makakapagbayad ako ng tubig, kuryente, tsaka renta namin sa bahay. Makakapagbayad kami ng internet, tsaka parking
malaking rent. Pero ano naman yung masasakripisyo? Malaking bagay sa akin yung mga bata. At syempre yung kalusugan ko. Kaya mas pipiliin ko nang wala akong trabaho basta makasama ko sila. Mahirap ang buhay kidney transplant, pero mas masarap mabuhay. Mas gugustuhin ko nang uminom ng maraming gamot. Ang importante, healthy ako. Kapag healthy ako, mahaba pa yung pagsasama naming pamilya. At makikita ko lumalaki yung mga bata. Yun lang palagi hinihiling ko. Nabigyan pa ako ng mahabang buhay. Ako nga pala si John. Isa po akong kidney transplant. At isa rin po akong full-time daddy. At isa rin pong full-time house husband. At ito ang buhay ko. Oh, paano ba yan? Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Paalam. Peace.